Ano ang Phenomenological Criminology? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Today we are talking something about the Phenomenological Criminology. So ano nga ba ang Phenomenological Criminology? Ang Phenomenological Criminology ay isang pananaw tungkol sa dahilan ng pagkakaroon ng krimen. Sinasabi sa pag-aaral na ito na ang mga ideya kaugnay sa mga iniisip ng mga tao ay hindi masyado nahahalata. Anyways, ang kaugnayan nito sa criminology ay ang pagtukoy na ang anumang aksyon ng isang kriminal ay nagiging likas dahil sa mga ilang mga kadahilanan at mga pagkakataon na nakadepende sa isang individual. When we says phenomenological, we are talking about the existence of typical structures of events to be happen in relating on the way people experiences. Sa madaling salita, bagay ipinapaliwanag natin ang isang bagay o mga pangyayari base sa ating mga naramdaman, nakita at naranasan tungkol sa mga bagay at partikular na sitwasyon. Parang ganito po yan mga ma'am at sir. Halimbawa, hindi mo malalaman na mainit ang kumukulong tubig sa takure kung hindi mo ito nakitang umuusok, kumulo, o nahawakan. Isa pang halimbawa, nag-uusap kayo ng kaibigan mo tungkol sa mga problema niya sa buhay. At ikaw naman na nakikinig sa mga sinasabi ng kaibigan mo ay nagkakaroon ng mga iba't ibang interpretasyon sa iyong isipan. Anyways, in our examples, we are presented two distinct scenario na ipinapaliwanag kung paano tayo nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon tungkol sa iba't ibang pangyayari. Ang Phenomenological Criminology ay nakatuon sa pag-aaral ng mga karanasan at pananaw ng mga individual sa kriminal na pag-uugali. Mahalaga ang part na ito sa pag-aaral ng ugali ng isang kriminal dahil ito ay nakabase sa mga interpretasyon tungkol sa mga personal na karanasan ng mga taong nagkaroon ng kriminal na pag-uugali. Maraming mga theories ang pwedeng iugnay sa Phenomenological Criminology kasi this study is study of lived experiences and perception of criminal behaviors. Pwede nating i-categorize ang mga ito sa pamamagitan ng mga interpretations, theories, and studies on how criminal behaviors are learned. Halimbawa, natutunan ng isang tao ang kriminal na ugali through observation or interaction with other people around them, or pwede din naman through frustrations, hesitations, anxiety, depressions, family problems, the level of safety in society, conflict about subcultures, and any psychological and sociological things related to criminality that matters in the individual and something like that. At ang mga theories at mga studies na gaya ng mga nabanggit ay nagpapaliwanag at sumasagot sa mga tanong kung saan ba nanggaling ang pagkakaroon ng criminal behavior at kung bakit mayroong mga tao na nagiging kriminal. Palagay nyo mga ma'am at sir, saan kaya nanggagaling ang pagkakaroon ng kriminal na pag-uugali? Share mo naman sa comment section ang inyong mga opinion tungkol sa topic natin ngayon. At siguro ay dito na po muna natin tatapusin ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig, and see you on the next episode. Goodbye! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.